Eto, update tayo sa LOC mga Lodi, okay? Ang daming nagpanic dahil, may mga nagpanic dahil hindi maka-withdraw. Okay, hindi, and pag-check nyo dun sa app, di kayo maka-withdraw, di ba? So ngayon, meron silang announcement kasi in progress yung ginagawa nila, transition from test network papunta dito sa main network, okay? Ngayon, ang progress na pinakita nila, eto, punta tayo sa, dito. Okay, so eto na, announcement on the progress of LOCC's mainnet release. So, ang maganda dito naman is ginagawa nila yung roadmap. Katulad nito. Nung una, yung lock nasa test network pa lang ng Tron. Ngayon, na-transfer na nila dun sa mainnet. Ibig sabihin, yung smart contract na kung saan nakalagay yung mga LOCC na mga tokens ay nasa mainnet na. Wala na siya sa testnet. Okay, so pag-check nyo, eto siya. Okay, so at least ginagawa nila. Okay, ngayon, mamaya natin pag-usapan bakit di tayo maka-withdraw. Okay, makita mo naman dito na same pa rin yung total supply na nasa eto pa lang yung first stage so may mga stages yan na kung saan yung circulating supply na kung na-release ngayong stage na to, eto yung 550 million na lock token, okay? Hanggang ngayon naman, intact pa rin naman yung mga token, ganun. Tapos, eto yung mga smart contracts na kung saan na-divide siya, di ba? So, pag pumunta ko sa white paper nila, eto ay na-divide sa mga iba't ibang smart contracts. Yung isa napunta sa ecosystem fund, yung isa nasa liquidity pool, yung isa, ito. So, nahati-hati, hindi lamang nakatira sa isang address. So ngayon, nasa mainnet na tayo. Yan Legends of Constellation. Nasa mainnet na yan. Mainnet na. Ngayon, anong inaantay natin? Ito pa, may mga work pa na gagawin. At itong transition na to kasi, hindi lamang naman yung smart contract ang itatransfer, kundi pati yung mga data from testnet. Kasi testnet tayo gumagawa ng mga transaction, di ba? Ngayon, syempre, itatransfer yung mga data na yun to mainnet pa rin. Lalo na may mga hawak na lock token, nasa testnet pa rin yung token nyo ngayon. Yun yung ginagawa nila ng paraan para matransfer sa mainnet naman. At ito, tandaan nyo na meron ng fluctuation dito ng price pagdating. Ang nangyari dito kasi maganda nung ginawa nila dito sa in-game pa lang. Kayang-kayang parang makontrol pa. Okay? Pero ngayon, napapasok na tayo. Ngayon na-list na siya sa SunSwap. Okay? At malaki yung price na isinet nila. Kaso lang, may control sila ngayon pa lang. Kasi pag wala kasing control, yung may mga malaking hawak dito, agad-agad pupunta sila sa SunSwap. Doon nila i-convert yung kanilang mga lock. At yun ang dahilan ng pagbagsak ng lock token. Okay? Sinabi nila na konting pasensya lang kasi iaayos pa lahat. So makita mo, hindi ka maka-withdraw, hindi ka makapag-convert ng lock mo papunta sa USDT. Okay? So, di ko alam, may mga balita, yung may mga hero lang daw na level 11, sila lang daw ata yung makapag-transfer lang muna. Di ko lang alam di ko sure. Dun sa SunSwap, kasi yung SunSwap is, one lock is 80, 70 pesos ata, pero dun sa in-game is 21 pesos. So, ayun, malaki yung distansya. Lalong-lalo na pag may mga mag-accept na din ng mga centralized or mga exchanges na magli-list dito sa token na to, possible yan na mag-ganun yung price. Magpa-fluctuate talaga yan kasi papasok na sa open mainnet Malalaman natin yan once na fully migrated lahat na sa mainnet, okay? Ngayon, kinokontrol pa lang nila yung withdrawal ng lock at saka yung withdrawal kahit sa ata sa USDT at sa pag-convert, hindi mo pa siya ma-convert, okay? Kasi nasa progress pa. Pero okay, dito natin malalaman kung yung plano talaga nila is gagawin nila, okay? Since hanggang ngayon naman is intact lahat yung coins, maganda ang nangyayari, tuloy-tuloy yung progress nila, nag-update sila sa mga lock players, then expect natin na medyo maganda itong project na to or itong NFT game na to. Ito lang yung antayin nyo. Kung parang ikaw, hindi ka medyo hesitant ka sa game na to, okay lang. Antayin mo na lang na migrated na lahat-lahat tapos nag-resume yung withdrawal. Dun mo na gagawin. Kasi dun pa lang malalaman natin na hindi sila nang gagancho. Okay? Possible naman na eto is gaganchuhin din yung mga iba. Pero mas malaki yung possibility na eto ay kasali to sa roadmap. Okay? Kasali na mapagdadaanan itong may halt ng withdrawal or hindi makapag-convert. Bakit? Kasi nga nasa progress pa rin from testnet papunta sa mainnet. Mahirap yun Okay? Isang nagustuhan ko sa Constellation. Karamihan kasi ng mga NFT once na bumili
bumili ka sa Axie, di ba? I-compare natin. Sa Axie kasi once na bumili ka dun, yung Axie mo, kumikita na yun forever na yun. Okay? At yun yung hindi maganda dun eh. Bakit? Kasi nakabili ka ng NFT mo, forever kumikita. Saan siya kumukuha? Yung mga bagong pasok talaga. Ngayon, ang lock kasi, hindi. Once na bumili ka, limited lang yung time niya na makapag-earn. Limited lang siya. Tapos pag nag-expire na yun, wala na, hindi na siya pwedeng mag-earn. Pwede mo siyang i-upgrade ulit, magbabayad ka para magkaka-earn ulit yung NFT mo. Pero maganda dun, kahit ikaw pa nauna, kung hindi ka naglagay ng pera, wala ka makukuha. Okay? Yung mga naglagay lang ng pera dito, yun lang yung may makakakuha ng kanilang profit. Since maganda naman yung mechanics ng game, may reason bakit ka nakakakuha ng profit mo kasi nag-i-invest ka din eh. Ang problema dito, kung bumili ka ng NFT mo tapos forever na magkaka-earn ka dun, problema yun. Kasi saan nila kukunin yung, di ba, yung funds? Saan nila kukunin yung mga pinamimigay nila? Siyempre, nag-invest ka, may nakuha ka dahil inulit mo at nag-invest ka ulit. Parang ganun lang. Okay? Pero ito ay hindi siya financial advice. Nasa sa inyo pa rin mga lodi. Especially yung papasok na sa open mainnet. Di natin alam yung price nito. Pataas or pabulusok pagdating. Kasi once open mainnet na yan at naayos na lahat, di na pwedeng i-control yan ng developers kung anong gusto nilang gawin. Nasa community na yan. Merong binibigay 2 days siya para ma-testing nyo. Once na nag-create yung account nyo, meron silang ibigay na NFT sa inyo. Hindi ko alam kung nagbibigay pa sila ngayon. Pero hanggang 2 days lang yun na nagka-earn ka o nagbibigay sila sa iyo ng lock token. Ito ay hindi financial advice. Ito lang ay parang opinion ko lang about dito sa game. Kasi marami ding game na kung saan dumaan sa atin na parang alam na natin na pag nag-halt na yung withdrawal or may mga ganito-ganito silang mga sinasabi, expect mo na paalis na sila or patakbo na sila. Pero dito, parang makita ko naman na hindi naman. Kasi nasa roadmap naman yung kanilang, nasa roadmap naman kung bakit nangyayari ang mga to. Okay? So yan lang mga lodi. Ako si Trogi and thank you so much for watching. Bye.